Hi mga ka-tips, welcome back sa Print Tips. So ito na naman tayo para mag-share po ng ating kaalaman pagdating sa printing. Ayan. So sa TikTok at sa YouTube. So before tayo mag-proceed, syempre invite ko muna kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Yan, click nyo na rin po yung bell button. Yan, para tuloy-tuloy po yung inyong para updated po kayo sa mga susunod pa na mga tutorials po natin. Ayan, so ngayon, ang pag-aaralan natin, ay ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung back-to-back printing alignment ng business cards. Kasi marami sa TikTok nag-request natin na ito. So ngayon, ito na yung ating pag-aaralan. Siyempre, papadaliin po natin yung problema. Hindi natin papahirapan yung sarili natin. So sa pag-layout ng business cards, kayo na pong bahala dyan kasi marami na pong free web softwares. Isa na doon yung Canva. So pwede ko yung gumawa ng business cards ninyo sa Canva. Pero make sure lang na ilista po ninyo yung sizes. Kasi iba po yung size doon sa may information side, doon sa may logo side. Kung back to back po yung gagawin po ninyong business card. Excuse me. So ito po yung sa may harapan. No, iba po yung size niyan. Yung sa likod, mas malaki ang size ng printout. Okay? Mas mahaba siya ng konti para may adjustment kayo ng pagkakat ninyo ng using yung die cutter. Okay? So, eto lilista natin para hindi po ninyo makalimutan sa notepad. So, papadaliin po natin. Yan. So, yung front o yung information area, ang size po niyan ay 3.5 by 2.33 inches. So yan po yung gagamitin po ninyong size sa harapan. And then sa back, ang size na gagamitin sa back ay 3.64 times 2.33 inches. Yan. So magkaiba po sila ng size. Yan. So mas malapad po yung sa likod. Yan. May reason po kung bakit mas malapad po yung sa likod na area. So gaya nito, gaya ng sinabi ko, madali na lang po mag-layout ng business card. So hindi na po tayo dito magfo-focus, ano. So pwede po kayong gumawa ng layout ninyo sa may Canva. So ito po yung sikat na web application ngayon pagdating sa design. So kung mag-open po tayo ng isang design dito at i-customize po natin yung template, no? Make sure lang na babaguhin nyo yung size ng template na yon kasi nga hindi po ito yung saktong size ng template dun sa may template natin sa Photoshop, no? So i-resize lang po ninyo yan gamit po itong resize and magic switch. Ito dito po sa may taas ng Canva. So i-custom size po ninyo yan. Ang susundin po nating size ito. Nakaset na po dyan 3.5 by 2.23. Ako na nagset nyan pero kung wala pa dyan, palitan nyo lang ng inches. 3.5 by 2.23 inches yung design. Then i-resize this design na yan. So bahala na si Canva mag-resize nung inyong design. Ayan. So once na resize na yan, palitan nyo lang po lahat ng element and then i-download nyo po siya as PNG. Yan. So, kayo na pong bahala. Madali na lang po yan. So, eto. Meron na po tayo ditong design na naka-download dyan. So, dinilagay ko lang yung recycle bin. Ayan. Tapos, ilalagay natin siya dito. So, paano ba natin siya ilagay dito nang hindi na isa-isa? Kaya yung sinabi ko kanina, ito po ay smart object. So, pag dinouble click po natin, pupunta po yan sa my individual design. And kung may design na po kayo sa labas or may design na po si customer ninyo, i-drag nyo na lang dito sa loob. Yan. So once na-drag na yan, make sure na nako-cover nyo yung buong canvas natin or yung size nung papel natin, ano. So transform natin, Control T. Yan. So adjust natin. So yan na siya. And then file, save. So once na save na yan, mababago na lahat yung information side, yung
side A or front side ng inyong card. So yung sa likod naman, ganun din. Double click nyo po yung smart object, isa lang po dyan, kahit alin dyan. And then ilagay nyo po yung back side ng inyong card. Control, yan, nakakaano na yan, Control T, hold Shift, para uniform pa rin yung adjustment niya. So, make sure lang na nakagitna yung yung logo. Yan. So, pwede yung sobrahan yan. So, nakagitna yung logo. So, once okay na yan, file, save, and then, wala. Nabago na po ulit yung printout po natin. Once okay na po yan, pwede na po natin siyang i-print. So, kung napapansin po ninyo itong ating printout template ng business cards, pwede nyo rin po itong gamitin sa mga photo cards or Lomo cards na back-to-back. So, ito na rin po yun. Ay magagaranti ko po sa inyo na bihira na po kayo magkakamali. No, hindi naman po ganun 100%. No? So, may mga ibang factors pa rin talaga kung bakit hindi nagpapantay yung print. Pero ito, since ito yung ginagamit ko, kasi gumawa na talaga ako nito para hindi ako magkaroon ng reject. Ever since ginagamit ko to, never na ako nagka-reject ng back-to-back na ATM cards or business cards. No? So, ito kasi, so pansin nyo hindi siya nakagitna. Etong side na to, sa likod, yun yung side na yun. Para magsalubong silang dalawa. Kasi pag pares na nakagitna yan, nagkaka-issue po yun. No? Pero sa akin, ganito ang ginawa ko. At ito yung napansin kong gumana talaga 100%. Yan. So, try natin tong i-print. So, kita naman ninyo sa screen natin, merong printer. So, print natin siya para makita po ninyo yung maging resulta niya. Yan. So, ito muna print natin. Ito muna yung settings natin. Gamit natin ay plain paper lang. So, pag nagte-testing kayo, make sure na plain paper lang lagi yung gagamitin ninyo sa una ninyong try. Yan. So, plain paper A4 economy. So, para mabilis lang siya mag-print. Okay? Print natin. Ayan, tapos na mag-print yung ating front page, yung likod naman, piprint natin. So, yung pag-flip po niyan ay sideways, yung pag-flip po niya. Pag ipiprint nyo na po yung likod, yung back side. So, print natin yung likod. Ganito siya. Okay, so nakita nyo kung paano ko siya flinip. I-print na natin. So, same settings naman yon. Yan. So, antayin lang natin siyang ma-print. Ayan, eto na guys, na-print ko na siya at hinati ko na rin siya sa dalawa. So, ito yung likod na part. Ayan. Ito naman yung harapan na part. So, gamit tayo ng flashlight para makita nyo yung likod. Hopefully nakita ninyo, no? Hindi maganda yung camera natin. So, ayan. So, pansinin nyo yung likod na side. So, pumantay siya sa harapan. Ayan. So, may excess yung nasa likod. Ayan. So, nakapapansin ninyo. Okay? So, saktong-sakto po yung pagkakaprint po natin. Ngayon, ikakat natin siya. So, ang basis natin, itong harapan. Okay? So, pansin niyo no? Sakto-sakto yung print natin, harapan sa kalikod. Yung pansin lang niyo yung top part, pantay na pantay po 'yan. Yan. Ayan, ito po yung die cutter natin. So magka-cut po tayo. So ang pagbabasahan po lagi ninyo yung cut ay yung harapan. Yung likod kasi sobra yun no? So itong harapan, yan. So make sure na wala po kayong makikitang puting excess sa side na to kasi nadyan yung design natin. Ayan. Okay. So once okay na yan, cut na natin. Make sure na straight. Cut. Then, ayan. Diba? Sakto-sakto. Wala pong puti doon, walang puti dito. Sakto-sakto. Ganun din. Ikat ulit natin. Yung pangalawa. Make sure na straight at walang excess na puti.
cut natin. Tignan nga natin kung di tayo, ay, bihira. Maglet, ayaw naman ko, manipis kasi masyado. Yan. Okay. Ayan. So, yan po yung design natin. Diba? Wala pong excess na puti. So, ganun din. Sa isa pa. Try pa natin ng isa. Yan. Okay. So, pantay na pantay guys. Gitnang gitna. At tumama. Yan. So, yan po yung benefit po nung yung ginawa ko pong printout template. Ayan guys, so yun na nga, no? Ito na yung ating ginawang back-to-back print ng business card. Ay naging successful po siya. So maganda po ito, kaya din siya may excess na puti dito po sa may side na to kasi para pag nag-cut kayo, pag hinati nyo yung dalawa, hindi nyo na kailangang hatiin. I-cut dito sa side na to, tapos ikakat nyo pa po dito sa side na to. Hindi na. Ikakat nyo na lang ito at saka etong nasa gitna. So, actually practical lang na tips yung ginagawa ko para mas mapadali po yung trabaho ko, no? So, hopefully may natutunan po kayo ngayon. Yan, sa mga umabot po sa part na to, yan, i-message nyo po ako sa TikTok at ibibigay ko po sa inyo yung printout template po na to for free, no? Wala pong bayad. Yan. Okay, sa mga umabot po sa part na to. At syempre, sa mga nanood po ng YouTube video po natin na to, magbibigay po ako ng free Photoshop template ng business card. Tatlong template po ibibigay ko po sa inyo. Yan. So ito po, marami po tayong template sa Photoshop ng mga business card. So mayroon po tayong total of 400 na iba't ibang design. Yan. Na pwede po ninyong pagpilian. Yan, random tayo. At para sa spa naman. Yan. Marami po dito na pwede po ninyong gamitin sa inyo pong pag-aaral sa Photoshop. So, pwede po ninyong makuha itong mga to. Of course, hindi siya free. Pero bibigyan ko po kayo ng 3 template for free. At ang link po ay nasa baba. So, hopefully may natutunan po kayo ngayon. At kung gusto nyo po makuha yung 400 pala na to, PM nyo lang po ako sa TikTok or dito sa kung saan man niyo pwedeng makontak. Sa murang halaga pwede nyo po itong mabili. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat and hanggang sa muli.